siguro ang pakiusap ko lang sa Quadcom ay mas nararapat kumbinsido ako na mapakinggan at mabigyan pa ng oras magpahayag ang mga nanay sa harap ni Duterte. Nagkaroon na, kikilalanin ko nagkaroon na, pero hindi sapat eh. Gusto kong kung maaari lang 3, 4, 5, 12 oras maghapon makinig si Duterte ng iba't ibang kaso ng naging epekto ng utos niyang pumatay. Medyo hindi nabibigyan eh. Naintindihan ko rin yung sinasabi ni Representative Ace Barbers na pwedeng short lang dahil madaming tatalakayin. Pero gusto ko pa rin sana i-giit na kwento nila yung mahalaga. More than any interpolations. Oo. Yung nga, Father eh. Kasi hindi rin naman yung court of law, no? So that's being done in aid of legislation. Yung mga nabitin din doon sa kwento ng mga nanay. I think they were given 2 minutes each. Ilan ba yung pinagsalita? 3 lang po yata, no? And syempre, understandably, hindi naman lahat sila articulate eh. So, nabanggit nyo po ba ito doon sa mga miyembro ng Quadcom na baka next time, pwedeng mas bigyan na mas mahabang pagkakataon yung mga nanay para makapagpahayag? Yes, Christian. Pinakiusap natin to na sila yung dahilan kung bakit tayo naririto. And madami sa kanila ay nagaantay sa baba, walang upuan. Ilan-ilan lang ang mga lusot sa taas para makinig at karamihan sa kanila nagaantay sa baba. Sabi ko sayang kasi kaya natin 'to ginagawa dahil sa kanila. At walang tatalo sa kwento nila. At madami pating klaseng kwento. May kwento na pinatay habang natutulog, ginising, may pinatay habang kumakain, may pinatay na lola, may pinatay na mag-asawa, madami. Hindi magkakaroon, kulang isang araw kung susuriin po natin. Sa tingin nyo, tatablan pa kaya yung konsensya ni Duterte sa mga ganitong klaseng kwento kung marinig niya ng harapan sa ganyang pagdinig po? Una, sa kanyang mga pahayag, nakakalungkot na isipin at sabihin na meron mga taong ang konsensya ay manhid na. Yung callous conscience. Yes, callous conscience. Or even ayoko isipin na parang antichrist pero for someone to claim that I'll also be president in hell, di ba? Demonyo lang ang, sorry to say, hindi dapat manggaling sa bibig ng pare, pero kailangan din natin pagpahalagahan yung katotohanan na kilalanin natin ang Diyos, pero kilalanin din natin yung kalaban at kumakalaban sa Diyos. And for someone to claim na wala akong takot sa impyerno at pagdating doon maghahari pa rin ako, ay demonyo lang gusto maghari sa sa impyerno. Now, para sa mga nanay, sa mga naulila, I think kahit hindi makinig o pilit na hindi makinig Duterte, I think it is the right that they be allowed to speak in front of the architect of the killings. Malaking kabawasan ng bigat at puot sa kalooban ng mga nanay, ng mga ulila, ng mga bata, kung mawiwika, masasabi, mabibigkas, mapapahayag, magagalit sa harap ng mga taong, hindi lang pala si Duterte, sasama ko dito si Bato de la Rosa. Dapat duktong yan, dalawang yan Hindi dapat pinaghihiwalayan. Dapat mapakinggan nila
ang hinaing ng mga nanay at Importante. mga ulila. O importante for their healing, for due process, and even for a national healing, because they are and have to be recognized as a sector. Okay. Curious lang ako, Father, sa ganyang klaseng pagkatao, yung kay Duterte. Kasi, di ba nung may nagbanggit sa kanya na, I think it was a congressman, pinangako niya yata dati, parang 100,000 or something. Tapos ang sagot niya lagi, kung mabigyan muli ako ng pagkakataon, i-hit niya yung target na yon. Yung mga ganong pahayag, no? And nabanggit niyo po yung konsensya na may kalyo na. Pag ganyan ba yung personalidad ng isang tao, meron pa bang redemption yung ganyan? Or, syempre, wala namang sinusukuan dapat, no? Pero, paano ba nagkakaroon ng redemption yung mga ganyang klaseng tao? Ang hirap naman ng tanong mo, Christian. Pinalitan ko nga kasi wala naman, mahirap naman sabihin na beyond redemption, di ba? Lahat naman meron eh. Pero yung ganyan, paano ba yan? Pero ang alam ko sa redemption, on a minimum, grace builds on nature. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay sisibol, makakakilos, at uusbong kung ang natura ng tao, if the nature of a person is willing and open to that grace. Pero kung sarado ang tao do sa biyaya, do sa grasya, at siya mismo ang dumidisgrasya ng kapwa niya, I would have difficulty answering if redemption could work. Of course, at the end of the day, God alone disposes mercy. So, yon, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yon. But ang alam ko at ang pinaniniwalaan at ang turo ng simbahan, grace builds on nature. Kung tayo'y masasagip, ang ating kaligtasan ay dapat may kaukulang ambag at dagdag tayo. Pero kung wala, medyo malabo yon. At lalo na sa ipinakikita patuloy ni Duterte, ay nakukumbinsi ako na hindi lang si Kibuloy ang cult leader. Si Duterte ang namumunong leader ng kulto. Because if you look at the elements ng cult leader, ay naroon eh. Merong yung charisma. Pangalawa, yung hindi takot magpahayag ng kasinungalingan. Pangatlo, ayaw ng kritisismo. Pang-apat ay may authoritarianism na taglay without accountability. Ito yung iba't ibang elemento ng leader ng isang kulto. So, sa ganong paraan ay medyo may pagsuway sa paniniwala, pananampalataya at kaligtasan ng Diyos. Siguro pwedeng gamitin din diyan yung parang utak kulto, yung marami sa mga sumusuporta maski na mali. Tama, no? Yes. Parang brainwash kasi malinaw naman na mali, pero bakit sinusuportahan at gina-justify pa? Pero maganda rin siguro ang sagutin kasi paulit-ulit na binabanggit ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang narrative niya sa Senado at saka sa Quadcom, although sa Quadcom hindi siya masyado nakalusot, yung naratibo na meron lumapit sa kanya na nanay yata, biktima, di ba? Naglupasay, na biktima ng mga adik, di ba? Nandun yung puso niya, doon nadudurog. Okay? Na parang taken in itself, nakakaawa talaga. At tama yung ginawa ni Duterte, which fueled this outrage of his, which precipitated the bloody drug war before in Davao City and then nationwide nung naging presidente siya. Paano ba dapat sinasagot po yun? Yung parang parang not even Robin Hood no? Kasi si Robin Hood nagnakaw tapos binibigay, no? Pero to, gumagawa ng mali to address a wrongdoing that was done on someone, di ba? Paano po ba sinasagot yun? Hindi parang ang nangyayari dito, ikaw humusga, ikaw hahatol, ikaw ang kakalabit ng gatilyo, judge, executioner, and everything.
uh, in my years of studying psychology, ito yung tingin ko, ito yung mga taong may malalim na trauma sa karahasan na binigyan ng poder, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong maproseso yung galit at nagkakaroon ng disorder, nagkakaroon ng disorientation, and the power that's supposed to serve is used in mis and ill proportions. Tama yung sabi mo, no? Wala namang dapat contention doon na ng rape, dapat hatulan. Dapat full force of the law should be upon that person. Kung addict ng rape, ay dapat ganon. Pero kapag doon sa sinasabi ni dating Pangulo Duterte na siya na ang papatay at inuudyok niya pang pumatay, sabi ko, saan nang galing utos, babasahin, Biblia o kahit sa salitang yung marangal, yung servant leader, yung pagiging Pilipino, wala yun eh. Wala sa vocabulary natin yun. Kaya may diferensya in lines and language of psychology. There must be a disorder that's permeating in him. Yun nga. Tsaka isa pang challenge dyan, Father, yung parang hindi mo alam kung si Duterte ba nagbibiro. Yung binabanggit ba niya, bravado lang. Ito ba, pamacho lang para malakas yung dating niya. Diba yung sinabi niya, siya mismo pumatay. Diba, pati yata mga pulis na skalawag, diba? Sabi niya, siya mismo, diba? Yung mga ganong salita, pwedeng pamacho lang eh. Pero base rin sa mga datos, maraming namatay sa kanyang pamamahala nung nalunsad niya yung drug war. I mean, how do you deal with someone like that na ano ba rito yung totoo sinasabi niya? Kasi parang ang dating, yung mga katulad lang nila Panelo yung nakakaintindi sa kanya. At the rest, pag kinriticize yung mga kabastusan, kababuyan ng mga lumalabas sa bibig niya, parang tayo lahat yung hindi nakakaunawa eh. At minsan ay kapag sinubo mo ulit sa kanya yung kanyang mga binigkas na kademonyohan at hinamon at ay bigla umuurong. Ito yung sinasabi ng ating kaibigang dating Senador Trillanes na bluff, na kapag hinamon mo, sige, pipirma ko. Pero maya-maya, nung inulit, sige, pipirma ko pero sasampalin ko. Pangatlo, sige, pipirma ko pero tanong ko muna sa misis ko. So, walang pinagkaiba yan dun sa violence at yung tapang. At ipinakita niya na hindi ako kumbinsido na talaga matapang eh. Kasi ang tapang dapat nagbubunga ng kabutihan, hindi pang-aabuso sa kapwa.